Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan po natin itong kinastigo dito ni Banat Bay yung kanyang isang viewers niya dahil nga sa maling paliwanag or maling komento sa kanyang video. So dito makikita nyo kung paano pinahiya o hindi naman pinahiya. So kung paano niya in-educate itong isang viewers tungkol dun sa mga kinasasangkutang issue ni Pastor Apollo Kibuloy. So panoorin po natin. Innocent most wanted nga sa USA. Ito namang isa. Sa USA, lumipat ka sa USA. Saan bang bansa tayo? Kasi itong viewers na to, sinasabi niya na nahatulan na raw si Kibuloy ng guilty doon sa Amerika. Ngayon, ito ang punto ni Banat Bay. Wala po sa Amerika si Kibuloy. Nandito po siya sa Pilipinas. So, since nandito siya sa Pilipinas, ang mag-take effect po dyan is yung korte po natin, yung justice system po natin. So, dito sa Pilipinas, hindi pa po siya nahahatulan. Wala nga siyang demandang kinakaharap dito sa ating bansa. So, kung merong sinasabi kasi, yun nga, na guilty nga raw, mayroon na siyang guilty verdict sa Amerika. Ang sabi nga ni Banat Bay, nasaan ba tayo? Nasaan ba si Kibuloy? Si Kibuloy nasa Pilipinas. So, ang may jurisdiction dyan is yung korte natin dito sa Pilipinas. Doon ka na lang. Kung taga doon ka bahala ka sa buhay mo. Hindi kasi common sense. Kung talagang sinasabi mo most wanted sa Amerika, di sana nagpadala ng extradition itong Amerika sa Pilipinas. Wanted na sa amin, guilty na sa amin. Kunin nyo na, dali nyo na dito yan. Maganda rin yung punto ni Banat Bay. Tama nga naman. Meron tayong extradition agreement between US tsaka Philippines. So, yun nga, kung most wanted na si Kibuloy sa Amerika, pwede nilang i-request dito sa Pilipinas na isurrender sa kanila si Kibuloy. So, bakit hindi ginagawa ng Amerika yun until now? Ang tagal na nung kaso na yan. So, alam ko, parang nag-appeal pa yata dyan si Kibuloy. So, siguro hindi pa final talaga yung hatol na yon. Kaya, hindi pa ina-apply yung agreement nung itong dalawang bansa, yung Amerika at Pilipinas, para i-extradite nito si Kibuloy. So, walang ganun nangyayari. Kaya nga, di ba, lumalabas-labas pa si Kibuloy dun sa kanyang programa sa SMNI na hindi siya nagtatago. Ngayon lang naman siya nagtatago kasi nga sinasabi niya na meron daw siyang threat sa buhay niya. Kaya hindi siya nagpapakita ng mukha ngayon. So, boses lang. So, yun yung punto ni Banat Bay. Sana ganun, tama mali. Bakit hindi nila magawa yun? Bakit delay ng delay? Yung sinasabi nga ni Kibuloy, delay ng delay. Wait mo. Wait ko talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung may utak ka, innocent until proven na guilty, innocent pa siya as of now. Yes, I will wait. That's what we are doing right now. Diba? Ang problema sa'yo Huwag kang excited. Hindi, ikaw ang excited. Kami nag-iintay. Nag-aantay lang kami. Ang problema sa'yo, judgmental ka. Diba? Wala pa nga, inakusahan mo na. Ginudge mo na, wala pa nga. Kaya nga sabi ko nga sa inyo innocent until proven na guilty siya. Paano kung dumating yung panahon na guilty siya? Di guilty siya. Parusa. Tama nga naman. Kung dumating yung pagkakataon na guilty si Kibuloy, di parusahan. Pero until now nga kasi wala pang guilty verdict dito sa Pilipinas. Kasi itong si Kibuloy wala pa. Ang alam ko wala pa nga naisasampang kaso sa kanya. So paano siya magiging guilty? Yung sa Senado naman, hindi naman po yung korte. Ginagawa lang naman yung in aid of legislation. Ibig sabihin, para makagawa ng mga batas, kailangan lang dinggin yung ganyang kaso. So, hindi yung guilty verdict na kagaya sa korte na kapag binagsakan ka ng guilty verdict, kailangan ka ikulong. So, wala pa sa ganung punto si Kibuloy. Siya?
siya, parusahan siya. Problema, wait lang. May trial pa eh. Huwag niyong kakalimutan, everyone deserve a due process. So, kailangan ng due process. Pag tinanggalan mo ang tao ng due process, aba, wala na. Kaya nga paparusahan. Ano ba ang paparusahan? Future o present? Paparusahan. Huwag mo hindi ko dinipend. Hindi lang akong tangan tulad mo. Taka ka kasi. Yan ang totoo. Sarado na isip mo. Tandaan mo ha, hindi ko kursunada to si Kibuloy. Tandaan mo ilang beses kong binanatan to si Kibuloy. Kaya lang, doon tayo sa tama. Diba? Huwag tayong paligoy-ligoy. Matagal ko na sinabi, bula ang propeta to. O, kaya mo sabihin yun? Totoo naman eh. Sabihin niya appointed son of God siya, bula ang propeta siya. But it doesn't mean rapist ka agad siya. Magkaiba yun eh. Tandaan ninyo, magkaiba yun. Ibang issue yun. Bakit ko nasabing bula ang propeta siya? Kasi sinabi niya appointed son of God siya. Walang ganun. Ngayon, Totoo naman eh, wala namang appointed son of God eh. Lahat naman tayo, anak ng Diyos. Pero yung mag-a-appoint ng appointed son, so medyo kahit ako hindi ako pabor doon sa sinasabi nito ni Kibuloy. Kaya medyo ganun-ganun ako diyan kay Kibuloy. ang issue, yung sinasabing siya po ay nanggahasa ng muli siya, wait, until proven guilty, that person is still innocent. Hindi po kasi kami, tandaan ninyo, ang banateros ibahin ninyo. Diba? Ang banateros ibahin ninyo. Hindi ko kami katulad nila Maharlika, nila Budulipunan. Hindi po kami yan. Iba kami. Kami, facts lang. Doon lang tayo sa facts. The fact itself right now, okay, is simple as guilty pag napatunayan na. Pero habang hindi pa napapatunayan, inosente ang tao. Tama, mali. Saan mo natin nakuha yun? Sa batas. Hindi mo na... Tama nga naman. Sabi sa batas, kung di ka pa naman proven guilty, still innocent ka pa rin. The same time, wala pang naisasampang kaso kay Kibuloy. So, paano siya hatulan ng guilty? Natin nakuha yung kay Banatbay. Nakuha natin yan sa batas. Until proven guilty, he is innocent. Although, paulit-ulit ko sinasabi, yung kanyang reasoning na single at nagagalit lang sa kanyang mga babae kaya pinagbibintangan siya, medyo mahina yan. Pag ginamit mo yan sa husgado, napakahinang ano yan. Napakahinang alibay yan. Tama, mali. Oh. O sabi nito, ano ba ginawa ni Katay Digong kay Dilima? Due process ba yan? Oo. Bakit kanyo? Korte ang humatol sa kanya. Kaya siya nakulong, hindi si Duterte. Tanga-tanga mo, sabi ko sa'yo, tanga ka. Tama naman si Banatbay doon. Nagbaba ng warrant of arrest yung korte. So, korte nag-utos na hulihin, ikulong si Dilima. Hindi po si Pangulong Duterte. Ngayon, paliliwanag pa nga ni Banatbay, bakit nakalaya rito si Dilima. Korte ko nagsabi, kulong yan. Oh. Ngayon, asa si Dilima? Nakalaya. Korte rin na nagsabi. Oh. Yan ang tinatawag na due process. Tama nga naman. Korte nagpakulong kay Dilima dahil may due process, nakitaan na mahina yung kaso, pinalaya ng korte. So, dumaan sa due process. Yun yung sinusunod natin dito, may due process. Unlike dito kay Pastor Kibuloy, wala pang due process na nangyayari kasi wala pa namang kasong sinasampa sa kanya. So, nangyayari, kaya lang naman siya pinahuhuli rito dahil ayaw niyang umatin sa hearing ng Senado. So, nagbigay ng subpoena, yung nagbigay ng warrant of arrest is yung Senado lang. Pero yun nga, hindi naman siya ikukulong sa regular na kulungan tulad ng mga city jail, ng BGMP, ng New Bilibid Prison. Hindi po, ikukulong lang siya just in case. Doon lang po sa vicinity lang ng Senate.
So, pwede naman lang i-appeal yun sa korte para mapalaya agad si Kibuloy. So, yun po yung paliwanag dito ni Batbay sa isang viewers niya na masyadong, sabi natin medyo may kaguluhan lang sa pag-iisip niya tungkol dito sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. So, maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.